Tulungan mo ako. Saklolo. Gumamit ka ng lakas! Bilis! Bilis! Lumalabas ng bata! Sige! Lakasan mo pa! Kaya mo yan! Isa pa! Congrats! Kambal! Sa likod ng tenga nila, may maliit na birthmark pareho. Palatandaan niyan ng swerte. Ilalagay ko muna ang mga bata sa tabi. Magpahinga ka muna. Itong dalawang cute, sa'yo na. Ibenta mo sila sa mas malayo. Mas mabuti. Nabuntis na mo lang asawa, ang mga Ann family. Hindi pwede may ganitong kahihiyan. Doktor, nasaan ang mga anak ko? Dahil sa amniotic fluid infection, nagkasipsis sila. Hindi sila naisalba. Pasensya na po. Ano? Hindi totoo yan. Gusto ko makita ang mga anak ko. Bitawan mo ako! Gusto ko makita ang mga anak ko! Bitawan mo ako! Bitawan mo ako! Gusto ko makita ang mga anak ko! Bitawan mo ako! Kuya, tingnan mo. May isang tita na naghanap ng anak kapalit ng pera. Pwede natin gawin siyang mama. Tinawagan ko na siya. Hindi naman tayo pinapansin. Panuloko lahat yon. Tumigil kayo! Nyan! Soy! Nyan! Buso! Nandyan sila! Tara! Huwag kayong matakot. Puportektahan ko kayo. Nyan! Soy! Papa! Nahanap na namin si Mama! Papa, Mama? lahat ito ay isang malaking di pagkakaintindihan. Pasensya na po. Akala ko kasi human trafficker ka. Ayos ka lang ba? Hindi galit si Papa sa'yo. Si Mama kasi ang sumalpok ng ilong niya sa kamao mo. Deserve niya yon. Hunyan yan. Mama, nasakit ba ang kamay mo? Nagkamali kayo. Hindi ako ang mama ninyo. Matinding pabuya kapalit ng pagiging ina? Mama, kulang ba kayo sa anak sa bahay? Simula ngayon, bawal na magdikit ng flyers na yan. At huwag kayong tatakas ulit. O sasampalin ko puwet nyo. Ayaw mo naman kami maghanap ng mama? Ni ayaw mo kami maghanap para sa sarili namin. Tingnan mo sarili mo. 30 ka na. Single ka pa rin. Kawawa ka naman. Mama, tignan mo itong lalaki. Kailangan ng asawa. Perfect siyang maging husband material. At kung may asawa ka na, okay lang din. Pwede siya maging kabet. Hunyan yan. Makulit ka na naman. Anong klaseng ama ka ba? Huwag mong saktan ng mga bata. Buti pa si Mama. Mabait. Ang batang may nanay ay parang may kayamanang taglay. Tama na. Tigil nyo na yan. Tumakas pa kayo sa bahay. Sobrang nag-aalala at lulot lula nyo. Umuwi na tayo. Teka! Papakasalan mo ba ako? Papakasalan mo ba ako? Kakakilala na natin na 10 minuto. Gusto mo na agad magpakasal? Gusto ko lang maranasan ang pagiging ina ng walang sakit. Papa, gusto ko tong mama na to. Sabi ni na lolo at lola, kapag di ka pa nag-asawa, ititiwalag ka nila sa pamilya. Magpakasal ka! Magpakasal ka na! Kung hindi ka mag-aasawa, di rin kami uuwi. Hindi nyo ba napansin? May mali sa babaeng yon.
Katulad lang siya ng dati. Lumalapit lang kay daddy niyo. May balak yan. Wala ba kayong napansin? Napaka self-centered mo naman. Ho, Shishuan, mamili ka. Gusto mo maging monghe habang buhay dahil sa pagiging paranoid mo? O gusto mo maging masaya ang mga anak mo? Gusto namin si Mama! Sige na nga. Sige na. Papakasal na ako. Ayan na, ha? Pero, may kondisyon ako. Huwag na huwag niyong ipapaalam sa kanya na mayaman tayo. Gusto kong makita kung seryoso ba sang pakasalan ako o may masamang balak lang. Sige. Yes! Kailan tayo pupunta para kumuha ng marriage license? Ay, oo nga pala. Hindi ko pa alam ang pangalan mo. Si Papa ay si Ho. Woo, Dayong! Ako si Hu Dayong. Ako naman si Anran. Pakibantayan mo ako mula ngayon. Uy, mukhang may pag-asa ka na. Ganda nung dalaga. Bagay kayo. Kung hindi lang dahil kina Yan at Suy-Suy, hindi talaga ako mag-aasawa. Abay, duda ka talaga? Ano nang balak? Gusto niya ng edad mo o gusto niya ng tricky mong sahod? Magbibigay ba siya ng suporta sa mga bata? Sa totoo lang, gusto ko talaga yung dalawang bata. Naipakilala mo na ba siya sa pamilya? Hindi ko pa gustong sabihin kina mama at papa. Yung mga tagaan family, alam mo naman kung anong klase sila. Hindi na rin kayo magpapakasal ng bongga. Bakit hindi magkakaroon ng handaan? Yung dowry. Magkasama lang naman kami para sa bahay. Wala nang arty-arty pa. Tsaka, may dalawa pa siyang anak na bubuhayin. Saan siya kukuha ng dowry? Sakto lang. Wala rin naman akong dowry. Mukhang mabait naman yung babae. Gusto rin siya ni Yan at Suy-Suy. Ang pakiramdam ng mga bata, hindi yan magkakamali. Alam mo, hindi sa tulad ng iniisip mo. Kahit na hindi ko siya bibigyan ng kahit anong luho. Bakit naman? Pagkatapos ng kasal, siya lang mag-aalaga sa mga bata. Hindi ba dapat bigyan siya ng kompisasyon? Sabihin mong gusto mo ng singsing. Ayoko na makipagtalo pa. May pupuntahan pa ako. Maghahanap pa ako ng bahay para sa pamilya. Tara na. Hello, ma? Ano meron? Honey, nandito ka rin pala. Anran? Kasado na pala kayo? Sino si Anran? Asawa mo? Wala yan. Ipapaliwanag ko na lang mamaya. Ikaw palang pinakasalan ni Ranran. Kanino ka ba tumatawag kanina? Wala naman. Hello po, tita. Ako po, hindi ako si Anran. Kaibigan lang po ako niya. Opo, kakasalan po nila. Sakto nga po, balak namin kayong dalawin ngayon. Sige po, sige. Yaya. Run. Sabi ng biyanan mo, nakatira sila sa Yunchi Mountain Villas. Di ba puro mga misyon yun? Mansion area? Yung mama niya, stay nakatulong. Tata niya yung kusinero. Kasama sila sa bahay ng amo. Oo nga. Natakot lang ako na baka pandirian mo ako. Kaya hindi ko na sinabi agad. Ay, ano namang ikakahiya ron? Ayos ka lang ba sa pamilya ko? Aba, anong hindi okay? Sabi ni tita, hinihintay niya tayo. Kung hindi ka pwede, ako na lang pupunta. Hindi pwede. Paano kita papabayaan mag-isa? Sasama ako sa'yo. Tara! Medyo sumasakit ang tiyan ko. Pupunta na ako sa CR. Babalikan kita mamaya, ha? Anong klaseng anak ba to? Walang utang na loob. Nagpakasal ka na hindi mo kami sinasabihan. Ikaw, nasaan ang manugang ko? Niwala mo na akong inahanda. Okay lang bang suot ko? Ayos na ayos. Ay, yung ampaw sa bahay, mga ilang daang libo lang ang cash natin. Anong gagawin natin ngayon? Sige na. Huwag na kayong mag-abala. Hindi niya alam ang tunay kong pagkatao. Akala niya, isa akong bodyguard. Ano? Ano? Paano mo nagawa yan? Bakit mo sa niloko? Oo nga eh. Hindi lang ako nang daya. Kayo rin dapat makisali. Oh, Sinabi ko sa kanya na kayo ay mga katulong at kusinero ng pamilya ko. ano ba talagang nangyayari dito? Ipapaliwanag ko sa inyo mamaya. Magpalit muna kayo ng damit. Dali, magpalit na! Bakit magpapalit ng damit? Nandito na si Mama! Baby, Anran, Mama, Dayong, nasaan si Tito at Tita? narito na sila. Ang nanay ko, katulong ng pamilya ko.
Ang tatay ko, kusinero ng pamilya ko. Pa, ma. Hayaan mong tignan si mama na mabuti. Anong pangalan mo? Ako po si Anran. Anran? Ang ganda ng pangalan mo. Tignan mo, ngayon lang tayo nagkita. Wala akong mabibigay na maayos na regalo. Sumama ka sa akin. Halika. Ma? Anran, ito ay ang pamana ng pamilya Hu na birding jade bracelet. Halika, sa'yo na to. Teka, hindi ito maganda. Ma, kahit pa inalagaan mo ang CEO, hindi natin pwedeng bastusin to. Basta kunin. Paano kung malaman ng CEO? Siguradong magagalit siya. Naku po, kunin mo na yan. Naku, ito na mismo ang para sa'yo. Ma, lumabas na po muna kayo, ha? Hala. Humihingi po ako ng paumanhin. Yung nanay mo. Si Mama, sobrang excited lang. Akala niya kapareho natin ang sitwasyon. Aray, halika rito. Aking minamahal. Salamat, mahal. Ano nga palang trabaho mo? May-ari ako ng flower cafe. Gumagawa ako ng kape. At pag may oras, gumagawa rin ng flower arrangements. Aba, malay mo ay ikaw na pala ang magiging manugang namin. Bakit hindi ka na lang pumunta sa kumpanya bukas? Bibigyan kita ng posisyon bilang manager. Kumpanya? Hindi mo sinabi na may-ari ka ng isang kumpanya. Si Papa, mahilig magyabang? Natutunan ko lang yan sa kanya? Yan lang! Saan po ba kayo nakatira, Pamar? Doon lang kami nakatira sa bahay ng aming mga magulang. Oo, tama. Doon lang kami nakatira. Walang iba. Tama, wag po kayong mag-alala. Kami ni Dayong ay magsisikap ng husto para makabili kami ng bahay sa lalong madaling panahon at mailipat na namin kayo dito at hindi na kayo kailangang manatili sa iba. Ay, napakabait na manugang. Akin siya at siya ang karapat-dapat para sa akin. Ginoo at ginang, narito na po kami. Ginoo, ginang, mahal na ginang, dumating na po kami. Oh, Ginoo, ginang, maligayang pagdating po. Sige, tanggalin mo nga yan. Ha. Kapag wala ang amo namin, mahilig talaga kaming maglaro ng ganito dito sa bahay. Oo, para lang makapag-relax at makapawi ng pagod. Ha. Gusto mo rin ba yan? Sige po. Papayagan niyo na po ba akong umalis? Mahal na ginoo at ginang? Ang ingay mo naman maglaro. Hoy, tingnan mo. Kamukha niya ba yung richest man ng Jiangcheng? Oo nga, no. Kapag tahimik siya, talagang may dating siyang parang isang tunay na CEO. Ha. Palagi ko kasing kasama ang CEO. Siyempre ha, sa tingin mo talaga bang kamukha ko siya? Kung ano man ang natutunan ko, hindi ko pa rin mahulaan. Kailangan na nating magtrabaho, di ba? Yung pagluluto, ako ang magluluto. Marunong din ako, tutulong ako. Ako rin po, may gusto akong itanong. Pwede rin po ba akong magtanong din? Anong nangyari sa'yo kanina? Basta ako, hindi ko talaga lolokohin ang papa mo. Paano mo balak lutuin yung ulam na yan? Ay, oo nga pala. Unang beses nung pumunta sa bahay namin, bakit naman kita hahayaang kumilos? Si Papa ang gagawa. Ay, naku, kaya ko naman. Eh. Naku, paano ba buksan ito? Huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala dito. Anong nangyari? Ay, ang mag-asawang ito, talaga namang napakahusay umarte. Kunin ninyo yan. At pagkatapos, sila na mismo ang kumain ng natitirang 2 maliliit na putahe. Sila lang ang kumakain. Mayroong ding mga pagkain na hindi nagalaw at hindi nakain. Saan galing ang batang to? Sila. Ganyan sinabi ng nanay nila. Akala mo talaga papansinin ko sila? Nasa mamaw mo ka. Ang dating asawa ko ay nakipagdiborsyo sa akin. Anran, huwag kang mag-alala.
Wala silang nararamdaman ng dati niyang asawa, parang kasal-kasalan lang. Di tulad ninyo na napakatamis tingnan, kaakit-akit talaga. Hello, Miss Anne, ang reservation nyo. Papunta na ako. Sandali. Pa, ma, plano naming umupa ng 3-bedroom apartment. Titignan namin ngayon. Babalik kami sa susunod. Teka, ang ibig mong sabihin, hindi tayo kasya apat. Kalukuhan, kasal na tayo, kaya't natural lang na magkasama tayo. Bilisan mo, pumunta ka na. Tinapon ko na gamit mo. Huwag ka nang bumalik dito. Mamaya, tulungan niyo kong tumawad. Kahit anong sabihin di kontento, ha? Yuck! Miss Anne, kumusta ang bahay na ito? Sa pangkalahatan, maayos naman. Pero para sa akin, masyadong maliit ang kusina. Medyo mahal ang 3,500 bawat buwan. Mahal, ano sa palagay mo? Ang pangit ng bahay, wala pang 1,076 na square feet. Paano tayo titira rito? Ang budget natin ay 3,000 lang. Sa budget na 3,000, gusto ninyong tumira sa malaking mansion? Wag na lang, maghanap na lang kayo ng iba. Hindi! Pinapunta ko kayo rito para tumulong sa pagtawad sa presyo, hindi para lang magpalipas oras at uminom ng kape. Ano na ngayon ang gagawin natin dito? Huwag kang mag-alala, may bahay si Papa sa buong mundo. Haha, napakasama ng ugali. Akala mo kung sino, wag na nating pag-usapan ang tungkol sa kanya. Paalam. May nakita rin akong bahay nun. Gusto mo, dalhin kita para makita. Talaga ba? Tara na, tara na, tara na. Wow, ang laki naman ng kwartong to. Para sa akin. Naku, hindi pwede ito. Ay, walang bayad. Masakit yan sa mukha. Alam mo ba? Ikaw talaga, baka naman merong hindi ka nais-nais o malas sa bahay na ito at baka hindi ito malinis. Paano? Bago ang bahay na to. Bakit ang mura naman? Kasi, itong bahay ay pag-aari ng dati kong amo na naniniwala sa Feng Shui. May 3 kondisyon para tumira rito. Una, hindi pwedeng single. Pangalawa, bawal kasama ang matatanda. At pangatlo, kailangang mag-asawa. Tamang-tama, mag-asawa tayo at may kambal na lalaki at babae. Hindi ba't ito na ang gusto natin para maging lubos na kumpleto at masaya? Ay, isa, tatlo. Huwag magbayad dahil sa ninong. Talaga, ang galing naman nito. Ako rin sana. Unang handaan sa bagong bahay, ako ang magluluto. Sige, ipagpatuloy natin yan. Ituloy lang natin ang nasimulan. Narito na ang baka na may tomato sauce. Mga mahal kong anak, sige, kumain na kayo. Halika, anak, kumain ka. Kumain ka pa ng marami, ha? Ikaw, kumuha ka pa ng isa. Dali, bilisan na ninyo. Kumain na kayo. Bakit? Kailangan nilang lumaki ng malusog. Akin din po yan. Malaki-laki pa ang aking makakain. Salamat, Ama. Sinusundan niya, kagagaling pa lang niya at kakaparating lamang niya ngayon. Huwag kang mag-alala, alam kong hindi ka pa nabusog, kaya espesyal kitang ipinagluto ng tomato sauce noodles. Isabay mo itong inihaw na manok na pang sandwich. Sobrang sarap nito, subukan mo. Huh? Ay, napakagaling mo rin pala sa pagluluto, ah. Ay, pundido ang bumbilya. Tatawag ako. Wag na, papalitan lang naman yan bumbilya. Ako na.
Mabuti na lang at nadala ko ang lahat ng mga lumang bumbilya. Parang medyo barado ang lababo sa kusina, kaya aayusin ko mamaya. Ang galing mong magluto. Marunong ka pang magpalit ng bumbilya. Pati lababo kaya mong ayusin. Paano mo yan? Kapag nag-iisa, dapat marunong sa lahat, di ba? Mag-isa ka lang? Ang mga magulang mo? Ang aking ina ay pumanaw na, samantala ang aking ama ay masayang namumuhay kasama ang pamilya ni Xiaozen at sila'y masaya. Pasensya na, hindi ko alam. Okay lang, matagal na rin naman yon. Maaga ring nawala ang mama ni Snow White. Mama, ikaw ba si Snow White? Ibig sabihin, si Papa ang prinsipe? Ang papa mo ay isang bodyguard, kaya sa kwento, para siyang hunter. Sige na, hunter, hugasan mo na ang mga plato. Masusunod po, mahal na Snow White. Kayong dalawa, ano kayo? Kayo ang munting hunter at mas munting hunter. Talaga bang maayos ka lang? Wala ka namang problema, di ba? Ayos lang ako, walang problema. Sige na, mauna ka nang mag-ayos. Pinapabasa ako ni na Swiswi at ni Anya ng paborito nilang bedtime story. Wag na. Jenny, pinilas niya ang huling talulot. Inihagis ito sa hangin at saka bumulong ng mahina. Lumipad ka? Lumipad? Dalhin ang aking mga pangarap sa kalamitan. Hindi marunong. Sino magpapahupa sa kanila? Muna, Talaga namang kakaiba ang edad at ang lumipas na panahon. Ah, kung ganun. Sa kabilang kwarto na lang ako matutulog. sige. Gusto mo pa dito ka? Tapos ako naman doon sa kabilang banda. Sige. Bukod sa mga walang kwentang lalaki, narito kami, ang asawa ni Degang, para tulungan ka. Tita, kami po ang tatabi sa inyo habang natutulog, ha? Oh, Di ba tunog na kayo? Bakit gising pa rin? di kami makatulog ng walang mami. O Gege, hindi ka na bata? Dapat matulog ka mag-isa? Hindi ba kayo ang pumili niyan? Ayos lang. Ganito na lang. Sasamahan ko na lang sila sa master bedroom. Doon ka na sa kabilang kwarto matulog. Wag na lang baka makaistorbo. Ayos lang. Gusto kong katabirin kita sa umaga. Huwag mong isipin na dahil bata ka, gawin ang gusto mo. Nagtitiis ang matatanda. Paano pa ang bata? Papa, gusto ko lang po sanang makatabi kayong matulog. Ang lahat po kasi ng mga kalaro ko sa eskwelahan ay kasama nilang natutulog ang kanilang mga papa at mama. Sa pagkakataong ito, napagtanto ko na mayroong matibay na punto ang mga bata sa kanilang mga kahilingan. Ang ganda ng kanyang pangangatawan, ha? Hindi nga siya bodyguard ng walang dahilan. Sandali, ano ba itong naiisip ko? Ang lalaki ng gabing yon, parang may nunal din siya. Hinawakan mo ako? Nung nananaginip ka tungkol sa akin, sino kasama ko para managinip din ako? Tingnan mo nga, kaninang kulot ba ang nakikita mo? Tiyak na sobrang init nga siguro. Dahil doon ako'y pinagpawisan. Sige na, nilalamig ka lang kaya tumabi ka sa akin, di ba? Anong ikinahihiya mo dyan? Hayaan mo sa susunod, ako naman ang yayakap sa'yo. Aba, kung gayon, sige na nga. Isang lalaki pero kung makayakap parang, ang duwag niya, siguro nilalamig talaga.
Mag-asawa naman kayo. Wala namang masama doon, di ba? Paano ko ba kayo tatawagin? Pwede mo na lang akong tawaging boss o sir. Yan na lang ang itawag mo sa akin. Ay, salamat po, salamat po. Dadalhan ka ni Mama ng almusal. Aba, maganda rin pala siya. Kailan pa? Welcome, ano pong kailangan nila? Anran, naging waitress ka rito? Di ko inakalang ganito ka pala matapos ang maraming taon. Kung walang bibilin, umalis ka. Huwag kang manggulo. Aba, nagbebenta ka na? Bigyan mo ko ng latte, 5 gatas, 3 asukal, may latte art. Pareho naman tayong nag-aral ng design. Paano ako naging designer? Tapos ikaw naging waitress lang. Ito ang latte art na inyong order. Sandali, anong uri ng latte art ang ginawa mo rito? Napakapangit. At napakapait pa. Huwag mo nang ipakita sa akin yan. Ito ang gusto mo, 5 gatas, 3 asukal. Ang gusto ko ay eksaktong 5 parts. Tikman mo nga, ano ba itong ginawa mo? Hoy! Mag-apilin ng ating ina. Anran, saan galing ang batang yan? Wala kang pakialam. Anak, okay lang si Mama. Pumunta muna kayo doon. Huwag kayong lalapit, ha? Sige na, baka naman dinukot mo lang ang 2 batang yan. Tatawag na ako ng pulis. Kinasal na ang ating mama at papa, kaya't ako ngayon ang kanilang anak. Kaya, naging madrasta ka. Anran, nag-asawa ka pala at di man lang nagsabi. Mas mabuting ipakasal kita sa mayamang matanda kaysa mag-alaga ng 2 pabigat. Akala mo lahat tulad mo, mahilig sa matatanda, sabi mo. Ikaw, latte ko, gawin ulit. Hindi kayang gawin ang latte mo rito, na ibalik na ang bayad sa'yo. Pumunta ka na sa counter para mag-order. Nakita kong nagbebenta ka rin pala ng mga bulaklak. 'Di ba? Sige, gawan mo ako ng 2 corona bilang regalo para sa kasal mo. Bakit? Tatanggihan mo na naman ang mga customer? Tuloy pa ba ang negosyo mo? Sige, maghintay ka lang. Sandali, hayaan mong sila ang gumawa. May problema ka ba? Mga bata lang sila. Dinala mo sila para magtrabaho, 'di ba? Ang mahirap maagang namumulat para rin to sa'yo. Ako na lang, bilhin mo na, pagkatapos umalis ka na. Anran, bawal yata ang magdala ng bata sa trabaho, tama? Kapag isinumbong kita, mawawalan ka ng trabaho. Mga bata, kung mawalan ng trabaho ang inyong ina, kayo ang may kasalanan. Huwag kang makialam dito. Huwag mo siyang pansinin. Ang laki niya na, hindi pa marunong maggupit ng bulaklak? Niyan, Sui, anong nangyari sa'yo? Naiprotektahan mo si ate. Hayaan mo na yan. Hindi mo naman anak yan. Sinong niloloko mo? Ang galing naman ng baby ko. Dalhin mo ang kapatid mo doon sa malayo. Hintayin niyo si mami na maglinis ng basura, tapos bibigyan kita ng jala. Oo, bilisan mo lang maglinis. Hinihintay mo pa bang ako pa ang maglinis ng basura? Ikaw talaga ang tinutukoy ko. Sinampal mo siya? Oo, sinampal kita. Subukan mong saktan ulit ang mga anak ko, papatayin kita. Huwag kang ganyan. Paparating na ang boyfriend ko, kaya siguradong lagot ka. Malapit na siya, at sigurado akong patay ka sa kanya. Sino ka para apihin ang anak ko? Ha, tingnan mo nga. Tingnan mo ginawa mo sa akin. Manang-mana ka talaga sa ugali ng kabit mong nanay. Saang lupalot ng hardin ka ba nang galing na walang tanim na sibuyas? Ikaw pala, ang ganda mo pa naman. Para makabawi ka, halikan mo ako bilang paumanhin. Tapos laro tayo, kung manalo ka, pakakawalan kita. Ano sa tingin mo? Ano? Hoy, umalis ka na! Lahat labas. Kung hindi, pulis ang tatawag ko. Haha! Hindi mo ba talaga alam kung sino ang nagahari dito sa lugar na to? Natatakot ba ako? Sige, masagin mo yan para sa akin. Ano ang kailangan mo? Umalis ka na, magandang dilag. Gusto mo bang sumama sa akin? Kung sasama ka sa akin, hiwalayan mo siya? Ano? Teka, sasaktan mo ba ako? Ayos lang. Tigil na, magsabi ng totoo.
Ayos lang, sinundan pa nila kayo. Siguraduhin ninyong hindi na sila makabalik dito. Palayasin ninyo na sila at huwag na kayong mag-atubili. Wag! Kape sa damit mo sila rin. Ayos lang ako. Mas malala pa ang inabot niyo sa akin kaysa sa akin. Paparating na sila. Ang sabi ni Binibini, inapi daw si Snow White ng masamang mangkukulam, kaya pinapunta niya ako kaagad para iligtas ka. Hindi ka pala si Snow White, kundi si Mulan. Teka, pasensya na. Hindi ko naprotektahan si Nini. Ayos lang, konting galos lang naman si Mama. Kuya, hihipan ko para hindi na masakit. Sa susunod, tawagan mo ko, tutulungan kita. Yung mga dinala mo, sino? Sila. Sila ang mga gwardiya ni CEO Go. Bodyguard din? Pero ang bilis nilang sumunod sa'yo. Ganun din nung pumunta ka sa tindahan. Ako ang leader, kaya nakikinig sila. Ginagamit mo sila. Hindi ba magagalit ang boss mo? Di niya alam. Mabuti na lang, dahil kung hindi, sigurado akong matatanggal ako sa trabaho sa pagkakataong ito. Salary card, kunin mo na. Ako na ang bahala sa trabaho, ikaw sa gastos. Magkano ba sinasahod mo para umastang ganyan? Huwag kang matakot. Hay, dahil pinipilit mo. Sige, bukas na natin pag-usapan ang pagre-resign. Uwi na tayo. Diba? Teka, may trabaho ka bang maiaalok? Hindi ba sabi ng asawa mo siya magtataguyod? Sobrang hirap sa kanya kung siya lang mag-isa. Kikita ako kahit pangkain. Di ako pwedeng umasa lang sa kanya, di ba? Paalala lang ha, ang lalaking iyan ang simula ng trahedya ninyo. Kaya hindi ako nag-aalala para sa kanya, pero para sa mga bata. Hay, may trabaho ka ba o wala? Kung wala, sayang lang ang punta ko. May opening bilang waitress sa Chenyue Hotel. Gusto mo ba? Anong nalaman mo? Naimbestigahan na si An Mangshue, kapatid ng asawa mo. Ang lalaki, kapatid ng district manager sa Yida. Paalisin mo ang lalaking yan sa Jiangcheng. Ayoko na siyang makita. Linisin ang lahat ng CCTV footage at i-delay muna ang partnership natin sa Yida. Si An Mangshue, huwag mo munang gagalawin. Imbestigahan mo na rin ang sitwasyon ni Anran sa pamilya niya dati. Sige, Presidente, gusto ulit makipagkita ni Mr. Lee. Tatanggapin niyo ba siya? Kung ganun, bigyan natin siya ng pagkakataon. Ayusin mo sa Chenyue Grand Hotel. Opo, President. Ikagagalak ko pong ayusin ang pagpupulong na iyan para sa inyo. Makakaasa po kayong sisiguraduhin kung magiging maayos at matagumpay ang lahat. Salamat Mr. Huo sa pagpapaunlak sa imbitasyon. Malaking karangalan po ito. Iinuman kita. Salamat sa pagkakataong makipagkita. Sige po, narito na po ang inyong order ng inumin. Ay, naku, pasensya na po. Humihingi po ako ng paumanhin. Naku, talagang humihingi ako ng paumanhin. Guodayu, hindi ba't ang CEO ng isang malaking grupo ng kumpanya yon kanina? Bakit ka naman yan niyayaya mag-toast at uminom? Hehe, nagkakamali ka. Nag-aalok siya ng toast sa aking CEO. Hindi kasi umiinom ang aking CEO, kaya ako ang inutusan niyang uminom para sa kanya. Ang sabi ng CEO, 100 daw bawat basong maiinom.
Grabe naman, napakayaman pero napakakuripot. 100 lang talaga ang ibinigay. Teka, mali yata ako. Ikaw pala ang nakatapon ng alak at siya pa ang nagpasan ng pagpupunas ng pantalon mo. Hindi ba? Hindi niya pinupunasan ang pantalon ko. Ano ka ba? Ibig sabihin, iyon ay... Hinipo ka niya? Oo, sinasamantala niya ang aking kabaitan. Ang matandang walang hiya na yon. Ginulo niya ang asawa ko. Hayaan mong ipagtanggol kita at pagbayarin siya sa ginawa niya. Hoy! Ikaw nga, pinainom mo ng alak ang asawa ko? Sige, ako na ang iinom nito para sa kanya. Sa tingin mo ba sapat na ba yan? Sapat. Makinig ka. Asawa ko siya kaya wag kang basta-basta hahawak. Sa tiwala mo, di mo na kailangan mag-ingat. Baka puturin ko yung kamay mo. Narinig mo? Opo, hindi na mauulit. Ate, 1 basong alak, 1,000. Ha? Ano pa? Malaking boss ka? 100 piso lang sa 1 baso ng alak? May iya ka ba? Dali na. Sa'yo ba talaga ito? May pag-aalinlangan sa mukha. 10 beses yan. Tandaan mo, wala nang susunod na pagkakataon. Ren Lingzi, bakit ka nagtatrabaho bilang isang waiter dito? Dapat ako na lang ang magbigay ng talumpati para maging maayos at makapag-concentrate ako ng buong atensyon. Hahayaan ba kitang mag-isa? Dahil isa na tayong pamilya, nararapat lamang na tayo ay magtulungan at magbahagian sa lahat. Hindi ako sumasang-ayon dito. Hindi ako basta-basta malalasing. Grabe, ang amhang naman nito. Puro puti na lang natira. Ito na yung puti. Sige, isa pang itim. Ay naku! Hindi ka ba nag-iisip? Kung hindi mo naman kayang uminom, dapat hindi ka na lang sana nagpipilit na yumakap. Ano? Sabi ko, huwag ka nang magpakatanga para saluhin ang inumin ko. Kaya ko. Ha, ikaw ang mas tanga. Nakuha pa rin niya ang 100 piso mo sa pandaraya. Aray, sobrang disente ko naman. Ang pangit-pangit na nga. Sinamantala ka pa rin. Sa susunod, huwag ka nang magpakasipag ng ganyan. Hindi ko na talaga kaya ito. Sige na, tama na yan. Halika, uminom ka pa ulit. Gusto mo pa ba ng isa o tapos na talaga o hindi na? Ako. Napakasarap. 1 malaking baso ang naiinom ko. Labis akong nalulugod sa pag-inom nito. Kukunin ko ang kotse. Gising ka na? Ipinagluto kita ng pear soup para mawala ang hangover mo. Handa na ang almusal sa labas. Maligo ka muna bago kumain. Tinulungan lang naman kitang salagin ang bagay na yon. Hindi mo na kailangang maging ganun ka-polite. Bakit? Para kang mahihiyang little wife dyan? Haha. Grabe ka naman, ang lakas mo. Nakalimutan mo na ba ang lahat ng nangyari nung nakaraang gabi?
Kagabi? Naku po, hinalikan ako ng aso. Teka, hindi ba't iyan ang sinabi ko sa'yo? Pero hindi man lang yan nabanggit ng malaking amo. Halika na, kumain na tayo ng almusal. Ito ang kakainin ko, kaya iwanan mo ito para sa akin. Uy, natanggap ako sa Q2. Natanggap ako sa Q2. Talaga? Wow, napakaganda niyan. Pero, teka lang, hindi pwede. Sa pagkakaalala ko, wala naman akong sinubmit na resume o ano pa man. Ah, si Nian Yan. Nang makita ni Nian Yan ang computer mo, natuklasan niya ang iyong self-introduction at ilang disenyo, kaya kinuhanan ko ito ng litrato. Hindi ko akalaing magugustuhan ito ng presidente at sinabing bagay ka raw maging designer, kaya kaagad kanyang tinanggap. Totoo. Talaga? Ikaw talaga ang munting little lucky star ni Mama. Wow! Mama, gusto ko rin. Little lucky star ka rin ni Mama. Hindi pa nga nahahalikan ni Mama si Papa. Kaya ayaw ko. Nagselos si Daddy. Kung ayaw mo, di bale. Mas hahalikan ko pa ang aso kaysa sayo. Huwag na lang siyang pansinin. Gabi na, dalit ilagay mo na ang pagkain. Paano ba sabihin? Sige na, sige na. Oh, heto para sa'yo rin. Salamat sa tulong mo, ha? Ikaw rin naman ay hindi magaling. Bibigyan din kita ng isa pa at bibigyan pa kita ulit ng isa pa. Oh, sige na, paalam na nga. Ito ang design department. Lahat kayo, ito ang bago nating design assistant. Kumusta? Anran ang pangalan ko, ang bagong design assistant. Sana magkaayos tayo. Ito ang iyong pwesto. Kung may di maunawaan, tanong ka lang. Salamat. Anran, isa ka lang service crew na hindi nakapagtapos ng kolehiyo. Paano nakapasok ka sa Q2? Kung ikaw nakapasok, ba't ako hindi? Siguradong may nawawala kang mga pamamaraan? Ay, pinalsipika mo ba ang iyong credentials? Napasok ako dahil sa gawa ko. Kung ayaw mong maniwala, tanungin ang supervisor. Magtatrabaho na ako. Nandito na si Mr. Jiang. Dali, ilabas niyo mga project niyo. Itala niyo ang meeting. Anran, sumama ka rin para makipag-usap. Si Mr. Jiang, malaking kliyente mula abroad. Tahimik ka lang mamaya. Huwag mong ipahiya ang kumpanya. Payo ko sa'yo ngayon, umayos ka at kumalma. Baka mamaya ay hindi ko na mapigilan at masapak pa kita muli. Mayroon pa ba kayong iba pang proposal sa disenyo? Dahil kung wala, sa kasamaang palad, maaaring hindi na magpatuloy ang ating posibleng pagtutulungan sa pagkakataong ito. Meron akong backup na plano. Anran, anong sinasabi mo? Mr. Jiang, bagong assistant lang siya. High school graduate. Gusto lang matuto. Huwag po kayong maniwala sa kanya. May bago ka bang proposal? Anran, sabihin mo sa amin ang plano mo. Oo, ang disenyong ito ay may retro-mechanical na estilo, inspirasyon mula sa detalyadong mekanismo ng relo. Ang estilo ng pagkonekta ng iba't ibang bahagi ay batay sa parehong ideya ng couple seat na sumasalamin ng isang malaya ngunit makabuluhang espiritu. Maganda. Gusto ko ang disenyo. Si Binibining Ann ay pamilyar na pamilyar sa mga relo, malalim ang kaalaman niya.
Sobra naman po kayo, Mr. Jiang. Mahilig mangolekta ng relo ang asawa ko. Naimpluwensyahan lang niya ako kaya may kaunti akong alam. Haha, bihira ako makahanap ng katulad mo. Magaling ang empleyado mo. Gusto ko ang disenyong ito. Matagumpay nawa ang ating kooperasyon. Sige. Andran, dahil magkasundo naman pala kayo ni Mr. Jiang, bakit hindi natin siya imbitahan sa bahay mo para sa isang simpleng hapunan? At para maipakita mo na rin ang koleksyon ninyo ng mga mamahaling relo. Kasi po, may dalawa akong anak na sobrang likot. Baka maistorbo lang po si Mr. Jiang. Paborito ni Mr. Jiang ang mga bata. Hindi niya yan iindahin. Anran, ayaw mo bang tanggapin ang bisita natin? Hindi po isang karangalan po kung pupunta si Mr. Jiang. Kung ganun, pasensya na sa akala. Kung ganun, Ginong Jiang, mangyaring mauna na po kayo. Malugod ko pong ipinapaanyaya kayo. Niyan, may iuwi akong panauhin mamaya. Magkunwari lang kayong wala sa bahay at huwag na huwag ninyong bubuksan ang pinto. Magkunwari lang kayong wala sa bahay at huwag na huwag ninyong bubuksan ang pinto. Sige po, Mama. Huwag po kayong mag-alala. Ako na po ang bahala. Kuya, anong nangyari kay Mama? May problema ba siya? Matagal na niya tayong inaalagaan. Oras na para suklian natin siya. Lolo May Guandria, tulungan niyo po kami. Kumusta yang master? Kumusta yang miss? Dalhin ninyo ang gamit ninyo at sumunod sa akin. Ang 10 milyon sa kaliwa at ang mas mababa sa 1 milyon sa loob. Binibini, saan ko ilalagay ang florera? Ilagay mo rito para tayong dalawa lang ang bibigyan ng bulaklak. Sandali, ibigay mo sa akin ang patpat. Sige, ilagay mo na ang king crab at Australian lobster dyan. Sige po. Pasensya na po. Sa tingin ko mukhang maisira po ang kandado ng pinto. Wala namang tao sa loob. Hotpot na lang, inilibre ko kayo. Sige, pwede na rin yan. Makauwi na si Mama. Nandito pala kayo sa bahay. Halika kayo, maupo na kayo, Andran. Akala ko kasi wala pa kayo dito. Kamusta kayo? Ang pangit naman ng taste mo. Modern yung bahay, tapos bibili ka ng antigong screen. Tunay na antik yan, hindi preke. Sinungaling ka rin pala, gaya ng nanay mo. Andran, hindi ba't sabi mo maraming koleksyon ng mamahaling relo ang asawa mo? Pakita mo sa amin. Heto, narito nga pala. Lahat ng relo ni Daddy ay narito. Mula sa Patek Philippe, Master Tissot, hanggang sa Rolex Paul Newman Daytona, ang halaga ng dalawang relong ito ay lumampas sa 10 milyong dolyar. Diyos ko! Mama! 10 milyong dolyar. Buti na lang sinungaling. Baka naman mga pekeng relo lang yan, Andran. May lakas ka ng loob na lokohin si Mr. Jiang? Ito, Mr. Jiang, makinig po kayo. lahat yan tunay. Paano nangyari yun? Miss Ann, ang laki ng kayamanan ng pamilya mo, kaya pala wala kang taste. Kailangan talaga ng yaman para sa sining. Ang sobra-sobra na nitong papuri, talaga namang sobra. Napakagaling ng pagkakagawa sa pekeng relo na ito. Nagpalit ng peke para sa tunay. Maging ang mga dalubhasa ay naloko. Paano pa kaya ang karaniwang tao? Hindi ba't mas malilito sila? Manahimik ka nga. Kung ganun na lang ang kagustuhan mong magpunta roon, sige, puntahan mo. Sandali! Bigyan mo ako ng isang bote ng alak. Salamat! Hindi ito para sa kliyente, kundi para sa mga kaibigan. Kumain at uminom lang kayo hanggat gusto nyo. Magsaya tayo. Mami, gusto ko nito. Sige. Gusto ko rin. Sige, hala inumin mo lang ng inumin. Hanggang sa masiraan ka ng ulo sa sobrang sakit. Tingnan nga natin. Niyan! Suy! Doktora, hindi ko po talaga alam kung ano ang kanilang nakain. Nahimatay na po siya at kasalukuyan pa rin nilalagnat. Niyan, Suy. Binigyan mo ba sila ng peach para kainin? Hindi mo ba alam na ang bata ay allergic sa peach? Dali, sumama kayo sa akin sa emergency room ngayon.
Huwag kang mag-alala, nadala niyo sila agad. Ligtas na ang bata at makakalabas na siya bukas. Salamat, Doc. Kumusta bata? Okay na sila. Huwag na natin silang istorbohin sa pagpapahinga. Wala na? Siya? Pabalik-balik niyan sa bahay at ospital. Pinantayan niya ang bata sa buong magdamag. Inaalagaan na parang sarili niyang anak. Ikaw naman, ang tagal mo nang nagkukunwari. Dapat alam mo na hindi siya lumapit sa'yo para lang sa anumang kapalit. Sabihin mo na sa kanya ang totoo tungkol sa'yo. Mian, suy-suy. Ayos lang sila. Sige, magpalit ka na ng damit at ako na ang mag-aalaga sa kanila. Paumalhin po, hindi ko talaga alam na allergic din sila sa peach. Pero sigurado akong hindi ko sila pinakain ng peach kahapon. Ayos lang, walang problema. Hindi mo yan kasalanan. Ako na ang bahala. Teka lang, may gusto sana akong sabihin sa'yo tungkol sa isang bagay na talagang nakakairita at bumugulo sa isip ko. Kailangan kong sabihin sa'yo ito. Nakakainis kasi. Oo, tama, mayroon. Ano yon? May dahilan ako. Huwag mo akong sisisihin pag narinig mo. Huwag lang patagalin. Sabihin mo na. Hindi ako ordinaryong tao. Sis, hindi ako basta-basta. Nasa section 12 ako nung high school. Hindi yun ganun. Ako yung tipo ng tao na lumalabas sa balita. Pwede mo akong i-search online. May sarili pa nga akong webpage. Ano ka? Hindi. Ang totoo niyan, ako ay... Anran! Anran! Grabe, may sasabihin ako. May nalaman akong malaking bagay. Nandito rin pala ang Iron Rooster. Pinagbabayad ba si Anran para sa anak niya? Chenya! Ano nga ulit yung sasabihin mo sa akin? Di ba sabi mo ipapakilala mo ako sa design assistant ng K2? Inalam ko ngayon, ang kumpanya niyo pala ay under sa Huo Corporation. Ang boss ay tuta ni Ho Sichuan. Ho Sichuan? Tuta. Tamang, ang asong yan. Isang aso na napakabaho. Pero ang naririnig ko, itong si Ho Sichuan ay isang tanyag na negosyante sa Jiangcheng. Siya ay matalino, maginoo at disente. Sabi-sabi, napakabait niya at may malalim na malasakit sa lipunan at napakarami na niyang inilaan na pondo sa iba't ibang charity. Akala mo lang gwapo siya. Pero sa tingin mo ba talaga siya ay mabait? Lahat ng news at PR na yan ay bayad niya. Hindi mo alam ang ginagawa niya ng patago. Isa siyang scumbag. Wag na nating pag-usapan ng scumbag na yan. Teka, mahal, ano nga ulit ang gusto mong ipagtapat sa akin? Ano nga bang sasabihin ko? Hay, nalimutan ko na dahil sa takot. Kahit maalala ko pa, ang baho pa rin, amoy tae na. Sige, kakausapin ko muna si Zuiju. Sige, aso ako. Hoy Liuer, tanungin kita, may alam ka bang ginawang masama ang mga huo tulad ng sa pilitang pag-agaw ng lupa o mga ganon? Wala naman po. Ang inyong kumpanya ay laging huwaran, maayos ang lahat ng inyong proyekto, at wala kayong anumang masamang balita. Bakit po ninyo ito tinatanong? Kung ganon, bakit tila ganon na lamang ang pagkamuhi ni Andran sa akin? Wala naman kaming masyadong nakaraan. Baka naman pinaasa mo yung babae dati? Kalokohan. Ganon ba akong klaseng tao? Tsaka, hindi pa naman kami nagkikita dati, di ba? Hayaan mo na lang kaya, hindi pa naman ito nalalaman ng publiko. Hindi pwede. Oh, kung ganon, nagustuhan mo na pala siya? Hindi naman sa nagugustuhan ko siya o hindi. Sobrang bait niya lang talaga sa mga bata. At ang mga bata, talagang hindi na nila kaya pang mawala siya. Hay, kasalanan ko to. Kung hindi kita niyayang uminom 5 taon na ang nakalipas, hindi ka sana nadrogaan at inosente ka pa rin sana ngayon. Sa ngayon, kailangan muna nating itago to. Humanap na lang tayo ng tiyempo sa susunod. Huwag kalimutan kumanti. Si Mr. Jiang ay desidido ng maging partner ng ating kumpanya. Anran, utang to sa'yo. Ay, hindi, dahil to sa ating lahat. Sa susunod na buwan, opisyal ka ng designer namin. Napatunayan mo ang kakayahan mo. Talaga po? Salamat po, Juguan. Ito ang gown ni Mr. Jiang.
para sa party mamaya. Ihahatid mo. Okay, sige. Hoy miss, huwag ka namang mag-iskandalo. Hindi kita hinawakan, di ba? Payag ka? Hoy, ano yan? Binangga mo na nga, nagnakaw ka pa. Bitawan mo ako! Kung hindi mo ako bibitawan, tatawagin ko kaagad ang mga pulis. Hoy, pakinggan mo! Talaga bang balak mo pa ring nakawin ang aking mga gamit? Kung hindi lang talaga ako nagmamadali, sigurado akong matagal na kitang dinala sa himpilan ng pulisya para managot sa iyong ginawa. Hello, Andra ng K2. Nandito na ang gown ninyo. Anong nangyari dito? Nung kinuha ko to, maayos pa. Bakit ganyan? Paano kayo nagtatrabaho sa K2? Importante itong hapunan. Sorry po, pasensya na. Anong silbi ng sorry? Ang hirap magpa-schedule kay Mr. Huo. Paano ko haharap? Andran, bakit nagkaganyan ang gown? Paano ka ba nag-believer? Hello po. Ako si Ann Mangshu, designer ng K2. Medyo nag-alala ako kay Andran, kaya sumunod ako at tama nga. Wala akong pakialam kung sino ka. K2, ayusin agad to. Ginangjang, wag po muna kayong mag-alala. May gown akong dala. Pwede nyo yung gamitin. Suotin nyo po muna. Ang pangit. Sige, isuot mo yan sa akin. Ay naku, Ginangjang. Hayaan ninyo na ako ang sumubok nito. May nakaharang kasi sa manggas ng orihinal, kaya kailangan ko itong palitan. Ikinahihiya mo ba ako? Tignan nyo nga itong nangyari. Rest house pala ng asawa ko. Pasensya na, pupuntahan ko lang. Ay, naku! Halika rito. Yan ba ay isang paraan para hiyain ako? Tingnan ninyo, puntahan ninyo yan mismo. Hindi po, Ginangjang. Kayo po. Anong nangyayari dito sa lahat? Mr. Huo! Papunta pa lang si Mr. Huo. Ako ang personal na bodyguard niya. Kaya kung may kailangan kayo, sa akin na lang kayo makipag-ugnayan. Ginangjang, kung magtitiwala kayo, ako na po ang bahala sa gown. Paano ka mananagot? Hindi ka makapag-deliver. Mas mainam siguro kung ang aking asawa na lang ang susubok. Siya kasi ay isang mahusay na fashion designer. Anong ginagawa mo? Gawa yan ni Miss Jan, sinira mo ng tuluyan. Waya! Lagot ka! Milyon-milyon ang halaga niyan. Hindi nyo yan mababayaran ng asawa mo. Matapos baguhin, nagkaroon ito ng ganda, parang paru-paro. Para sa akin, masigit pa ito sa orihinal. Bodyguard lang, anong alam niyan sa disenyo? Gawa yan ng tanyag na designer na si John Fay. Si Anran, paano siya makakakumpara doon? Mas gusto ko itong one-piece dress. Ang ganda, bumili rin ako. Kung gusto mo. Mukhang nagkakasundo kayo Ayaw niyo bang matuloy si Mrs. Jiang sa dinner party? Huwag kang kung ano-ano ang sasabihin. Iniisip ko lang, kung di dahil kay Anran at sa damit, paano ito nangyari? Magsisimula na po ang dinner, Mrs. Jiang. Tara na po. Anran, sa pangyayaring ito, masasabi kong swerte ka lang talaga. Dapat lang na makahinga ka ng maluwag. Pakiramdam ko, hindi ganun kasimple ang nangyari. Mangshu, isusumbong ko siya. Anran, ako na ang bahala. Sisiguraduhin kong di ka na niya guguluhin. Wag na, ang mga usapin sa aming pamilya ay ako mismo ang bahala. Kumusta anak ko sa investigasyon? Maagang namatay ang ina ni Ma'am. Ang tatay niya ay walang puso. May iba na pala itong pamilya. Nang mamatay ang asawa, nag-asawa agad. Kinunsinti pa ang madrasta at anak nitong lokohin si Ma'am. Mr. Huo, ipaghiganti mo siya. Si
Si Anran pala, tama ba? Nilapitan na ba niya si Mr. Hu dati tungkol sa bagay na yan? Opo, pero tinanggihan niyo po. Sabihin mo sa kanila, sa Miyerkules, alas 4 ng hapon, sa Tianyue Grand Hotel, inimbitahan ko sila at sisiguraduhin kong maasikaso sila ng maayos sa pagdating nila. Andran, tigil! Ang sampal na to ay para sa paggamit mo kay Mrs. Jiang para ipahamak ako. At itong sampal na to ay para sa pagtatago mo ng salarin noon. Muntik na akong hindi umabot sa bagong taon at malapit nang himatayin. Sinaktan mo ako! Hindi lang naman isa o dalawang beses na kitang sinaktan, pero mukhang hindi ka talaga natututo. Ngayon, tuturuan talaga kita ng leksyon para malaman mo kung sino ang kinakalaban mo. Ano bang tingin mo sa sarili mo? Kayang-kaya kitang durugin na parang langgam lang sa daan. Sa ganda ng iyong mukha at talino mo, ako ay 1 buwan pa lang sa trabaho at agad nang na-promote bilang designer. Samantalang ikaw, hanggang ngayon, design assistant ka pa rin. Simula pa nung bata pa tayo, palagi kang nahuhuli sa akin at ngayon, mas lalong-lalo na, hinding-hindi mo na ako kailanman mapapantayan. Gusto mo akong yapakan at durugin? Simula ngayon, hanggang tingin ka na lang sa akin. Hindi lang dahil sa pangit at salat sa kagandahan ng iyong anyo, kundi dahil isa ka ring anak ng isang kirida. Kaya't habang buhay kang mananatiling mas mababa kaysa sa akin. Kaya babalaan kitang muli, mula ngayon at sa hinaharap. Maguluhin mo ulit ako at ang mga anak ko, papatayin kita. Ang ganda naman ng samahan ng mag-ina. Kung malaman ng mga sarili mong anak na may iba ka ng anak, siguradong labis silang malulungkot. Ano? Wala namang nangyari dahil buhay pa rin ang iyong mga anak. Nasaan sila? Nasaan sila? Matagal ko na silang maibenta. Alam mo ba? Bakit ko pa kailangan isipin yan? Malamang naghihirap na sila sa kabundukan ninyo. Andran, hindi mo na sila muling mahahanap. Xiaoxue, anong nangyari sa'yo? Sino ang gumawa nito sa'yo? Si Andran! Sinaktan ako at sinabing papatayin sa ginaw. Hayop na yon. Angoping, patay ka na ba? Tingnan mo ang ginawa sa anak mo. Xiaoxue, ako ang bahalang magturo sa kanya ng leksyon. Anong gagawin mo? Kung takot siya, sasaktan pa ba niya anak natin? Kinausap ako ng assistant ni Huo Sichuan, ang pinakamayaman sa Jiangcheng. Inimbita niya tayo sa hapunan bukas. Kung makakakapit tayo sa Huo, matatalo kaya natin siya. Xiaoxue, ayusin mong mabuti ang sarili mo. Nababalitaan ko na yang si Mr. Huo, binata pa pala. Opo ma, sa pagkakataong ito, dudurugin ko si Andran. Aba, kayo po pala si Mr. Huo. Nako, Kyuyang, hahaha. Dad, nagkakamali ka. Siya ang asawa ni Andran, isa lang siyang bodyguard. Ano? Isang bodyguard? Tapos makikipag-upo ka sa mesa? Wala kang pinag-aralan? Sige, maghain ka ng inumin. Bagay na ilang libo lang ang halaga, ipagyayabang mo pa. Hoy bodyguard, sinong minamaliit mo? Kaibigan kami ni Mr. Huo. Ma, wag mo nang pansinin ang mga ganyang tao. Pag napangasawa ko si Mr. Huo, patutulugin ko sila sa kalye. Sige, gusto kong marinig kung paano mo gagawing matutulog kami sa kalsada. Hello, Mr. Huo. Dumating na po kayo? Ay, Mr. Huo. Si Mr. Huo? Ako nga yon. Magandang pagkakataon upang magpakilalang muli. Ako si Huo Sichuan, ang asawa ni Anran. Humihingi po kami ng paumanhin, Mr. Huo. Hindi po namin kayo nakilala noon. Para po sa aming nagawa, sana'y wag nyo nang isipin pa. Okay lang na ako ang apihin nyo pero hindi nyo dapat inapi si Anran. Mr. Huo, nagkakamali po kayo. Si Anran ang laging nang aapi kay Xiaoxue. Tingnan nyo ang liig niya. May pasa pa rin hanggang ngayon. Paano ako maniniwala sa kanya? Siniraan na nga niya si Anran sa harap ng kliyente. Mr. Huo, nagkamali po ako.
Wala na. Dahil sa isang paumanhin, nawala ang lahat. Alam kong hindi na ninyo masisilayan ang susunod na yugto nito. Mr. Huo, isasama ko si Mang Sue para humingi ng tawad kay Anran at magbigay puri. Paalisin ko siya sa trabaho at hindi niya naguguluhin si Anran. Pangako. Hindi pa yan sapat. Ang gusto ko ay tuluyan ng iurong ng inyong pamilya ang lahat ng mga inilaan nilang pamumuhunan mula sa Jiangcheng. Mr. Huo, sana'y pakawalan mo ang aking kapatid. Nakasalalay ang kumpanya ko sa pamilya. Huwag kang mag-alala, wala na ang iyong kumpanya. Ngayon, ang buong pamilya ninyo ay makakapunta na sa Dakin. At may isa pa akong gustong sabihin. Kapag nalaman kong may sino man sa inyo ang nagbunyag ng aking pagkakakilanlan, sigurado akong magkakaroon kayo ng matinding problema. Hindi na magiging kasing simple ang mangyayari sa inyo kaysa sa araw na iyon kay Zhao Shihao. Kahit sino pa man ang magsalita, pipiliin kong tapusin ka at si Zhao Shihao ay hindi na magiging simple tulad ng araw na iyon sa mangyayari sa kanya. Mr. Huo, alam kong mali kami. Hindi na namin uulitin ito. Bigyan kami ulit ng pagkakataon. May nangyari. Kailangan kitang makita. Nakahanap na siya ng kakampi. Bangkarota na ang pamilya. Tulungan mo ako. Nakikiusap ako sa'yo. Si Anran? Anong kakampi ang makukuha niya? Nagpakasal siya sa presidente ng Hu Group, si Hu Sichuan. Paanong nangyari na silang nagkatuluyan? Paano kung malaman ni Anran na kinuha natin ang anak niya at sabihin niya kay Mr. Huo, manahimik ka, ituring mo na patay na ang bata at huwag ninyong babanggitin ang pangalan ni Anguping kahit sino pa sa inyo. Pero nasabi ko na, alam ni Anran na buhay pa ang anak niya, anong gagawin natin? Tama ka talaga. Hindi ko sinasadya. Tulungan mo na lang ako. Tinulungan mo kami noon. Sige na, tulungan mo ulit ako. Tatahimikin mo siya. At tungkol naman sa Angguoping na, yan, asikasuhin mo silang pareho. Ginanggu, 5 taon na ang nakalipas nang ikaw ang nagpaanak sa akin ng kambal. Naaalala mo pa ba ang pangyayaring yon? Naalala kita. Pagkagising ko, wala na ang anak ko. Sabi ng doktor, namatay daw dahil sa infection sa amniotic fluid at hindi na na-revive. Infection sa amniotic fluid? Malusog ang mga bata ng ilabas, walang infection. Sigurado ka? Espesyal ang birthmark ng bata, tandang-tanda ko. Natatandaan mo pa ba kung sino ang nag-asikaso sa anak ko pagkatapos? At sino ang doktor na sumubok mag-revive sa anak ko? Hindi ko na alam yan, pero may record dapat sa ospital. Pwede mong ipahanap. Salamat! Doc, pakitingnan ang OBGYN records ni Anran noong Abril 26, 2019. Wala. Nasunog archives nung 1 taon. Lahat ng dokumento nasira. May iba pa bang paraan? May electronic copy ba? Wala nang ibang record. Siguradong may paraan pa para makita yan. Doc, nakikiusap po ako. Mahalaga to sa akin. Pwede niyo ba akong tulungan? Paumanhin, wala na akong magagawa. Subukan niyo po sa OBGYN. Sige po, naintindihan ko na po ang lahat. Maraming salamat po. Nalinis na ang mga file, nagtanong-tanong na rin ako. Ang staff ng OBGYN ay 4 na taon pa lang, wala siyang makukuhang impormasyon. Magaling ang ginawa mo. Bigyan mo siya ng pagtatapos. Nanalo ako ng una sa painting contest, Inay. Ang premyo ay isang panlide. Ang galing, baby. Mami, bakit po kayo malungkot? Ayos lang. Kapag sinabi ng babae na ayos lang, hindi ayos. Inaway ka na naman ba ni Daddy? Hoy, Huadayong, anong oras na? Bakit hindi ka pa umuuwi? May pamilya ka pa ba? Binibigyan kita ng 10 minuto para umuwi na may dalang bulaklak at cake. Kung hindi, sakali ka matutulog. Huwag na po kayong malungkot, Mami. Pinagalitan ko na po si Daddy para sa inyo. Mami, poprotektahan po namin kayo ni Kuya. Si Minyuan ang baby ninyo. Ang babait ninyong dalawa. Huwag na kayong umiyak, Mami. Gusto ko pang magpa-picture kasama kayo. Sige, hindi na iiyak si Mami. Mag-picture tayo.
Sasali ako. Tingin sa camera. 3, 2, 1, cheese! Baby, patawarin mo ako. Sabi nila hindi ka nila nagawang protektahan ng maayos. Pero sa totoo lang, hindi na talaga kita mahanap. Mahal, tingnan mo ang dala ko para sa iyo pag uwi ko. Mahal, bakit ka umiiyak? May umaway ba sa iyo? O nagalit na naman ako sa iyo? Inaamin ko ang aking pagkakamali. Tatanggapin ko ang anumang parusa. Pwede bang itigil mo na ang pag-iyak? Ayos lang ako, masaya lang. Bigla kong naisip, ang ganda ng buhay ko simula nang pinakasalan kita. Ang pamilya Liu, napakabuti. Masarap magpakasal sa iyo. Ano na? Binili mo talaga? Hindi ba ikaw ang nagsabi kay Yan na sabihin sa akin na bumalik may bulaklak at cake sa loob ng 10 minuto? Hindi ka ba pwedeng bumili ng mas mura? Itong dalawa, siguradong ilang daan din ang halaga. 300 na to, pero walang hanggang bulaklak to. Hanggat inaalagaan natin, hindi ito malalanta. Ano sa tingin mo, mahal? Di ba ang galing? Ikaw, isang malaking tanga. Naloko ka lang. Hindi naman talaga ganun kamahal ang walang hanggang bulaklak na yan. Ibigay mo sa akin ang resibo. Ilalagay ko yan sa aking designer gown para ma-reimburse ng kumpanya. Bilisan mo. O sige, bilisan mo. Ikaw talagang salbahe ka. Mahal, huwag mo nang masyadong isipin ang pagtitipid para sa akin. May gusto na akong sabihin sa'yo nun pa. Ano yun? Kasi, Daddy, Sige, paliliguan ka ni Mami. Ano to? Ayaw mong malaman bakit galit si Anran. Malaman ko na. Ano? Ito, disenyo ni Anran 5 taon na shortlist sa Andaman Works Granada Awards. Ngunit inireklamo ang obra niya ng plagiarism, kaya nawalan siya ng karapatang manalo, napatalsik sa eskwela, at naging mantsa sa disenyo. Pero ano ang kinalaman ko? Hindi ako ang nag-report. Ikaw ang nag-report. Mas tumpak ang dati mong asawa si Jane Faye ang nag-report gamit ang pangalan mo. Siya? Bakit niya kaya ginawa ang bagay na yon? Ayan ang hindi ko na alam. Ahong, i-freeze mo kaagad ang account ni Jane Faye o kung hindi man ay hindi na tayo ang sasagot sa lahat ng gastusin niya. Halika, itigil muna natin ang lahat. Gusto kong ipakilala sa inyo ang sikat na international designer, si Miss Jane Faye. Siya ang magiging project partner ng kumpanya. Bigyan natin siya ng masigabong palakpakan. Ikaw si Anran? Magkakilala ba tayo? Oo naman, 5 taon na kitang kilala. Sige, magpatuloy ka muna. Gusto kong ipasa kay Miss Ann ang buong responsibilidad sa proyektong ito. Ate? Tingnan mo ang kontrata pa. Ha? 300? Nakita ko ang gawa mo, matalino't may galing. Sumali ako sa QR dahil sa'yo. Salamat! Gagawin ko ang lahat para sa pinakamahusay na gawa. Pero ang proyektong ito ay para sa mga buntis, kaya mas maganda kung ang designer ay may karanasan sa pagbubuntis. Ano sa tingin mo? Ang bagay na ito ay hindi ko pa naikukwento kaninuman. Ang katotohanan ay nakaranas ako ng pagbubuntis 5 taon na ang nakalipas. Hindi ko akalain na bata ka pa, pero ang dami mo ng karanasan. May oras ka pa mamayang gabi? Gusto kong mag-usap sa bahay mo. Oh, heto na ang sabaw ng manok. Sariwang mainit na sabaw. Wow! Ang ganda naman ng forma mo. Gusto mo rin bang magluto sa bahay at mauwi lang sa wala? Bihira ako makatatpo ng big boss na mahilig sa pagkain, kaya dapat ko siyang asikasuhin. Aniya, 300 lang, pero ngayon lang ako nakarinig ng ganong kabaliwan. 3,000 lang, hindi ka ba nahihiya? Magkano kinita mo na karaang buwan?
Medyo mababa kita 7 o 80 milyon lang. Mas kapani-paniwala kung aalisin mo ang milyon. Mga anak, pag yumaman si Mama, araw-araw ko kayong ipagluluto ng masasarap. Okay ba? Opo, Mama. Sa totoo lang, ako talaga ay... Nandiyan na sila, kaya bakit pa ako lalabas? Tuloy po kayo. Ipakikilala ko sa inyo. Ito ang aking butihing asawa. At ito naman si... Niyan, Sui. Napakatagal na panahon na simula nang huli tayong magkita. Magkakilala kayo? Ako nga pala si Jane Faye, ang tunay na ina ni Niyan at Sui. Tito, bakit mo sinadya si Anran? Ano bang gusto mo? Nagkataon lang, at dahil pinutol mo ang lahat ng card ko, kailangan kong humanap ng paraan para kumita. Hindi ko inaasahan na pagkatapos ng maraming taon, ganito na pala ang trip mo, naglalaro ng cosplay na taguan ng pagkatao. Huling tanong, bakit mo pinaratangan si Anran ng plagiarism noon? Pinaratangan, nangopya talaga siya noon, at ang kinopya niya ay gawa ko. Kinopya ka niya? Ha, nakakatuwang bagay. Nakita ko ang mga gawa niya. Mas may angking talento siya kaysa sa'yo. Oo, matalino siya, pero yung obra ngayon, ginawa ko para sa mga buntis nung buntis ako kina Niyan at Sui. Hindi naman nabuntis si Anran, paano niya yun madedesenyo? Huwag ka nang magpaliwanag, sapat na yan. Umalis ka na, ayoko nang makita ang pagmumukha mo. Huwag mo nang guluhin ang buhay ng aking pamilya, ngayon at sa mga susunod na araw. Si Chuan, alam kong mali ako noon. Pwede mo pa ba akong bigyan ng isa pang pagkakataon? Magiging mabuting ina ako, babawi ako kina Niyan at Sui. Simula sa sandaling iwanan mo ang ating may sakit na mga anak, sina Niyan at Sui, para lang makipagkita sa akin. Mula noon, hindi ka na nila ina. Babala ko sa iyo, kung magpaplano ka pang gumawa ng anumang masama upang saktan ako sa susunod, hindi lamang ang iyong ina ang ipapadala ko sa iyo. Kaya lumayas ka na, tara na. Sinasabi nilang magkakabalikan sila. Nanay, nahulog ang tunog. Magkakabalikan. Ay oo nga, nagkamali lang si Mommy. Mommy, huwag kang mag-alala. Hindi mahal ni Daddy ang tunay naming nanay. Di sila magtatakasan. Hindi katapusan ng mundo ang pagtataksil mo. Mommy, magtiwala ka. Mahirap makahanap ng tamad, pero maraming lalaki. Iwanan mo siya, tapos humanap ka ng bagong daddy para sa amin. Hoy, ikaw na bata ka. Kung ano-anong masasamang bagay ang sinasabi mo na naman dito, hindi ba? Huwag mo siyang pakinggan. 5 minuto lang kami nag-usap ni Jane Faye. Alam kong gutom ka, kaya binilhan kita ng paborito mong bihon na may halaan. Subukan mo. Anong pinag-usapan niyo? Ang totoo niyan, kami ay ano? Gusto niya makipagbalikan sa'yo, no? Wala. Gusto niya lang sanang bumawi kina Niyan at Sui. Ngunit bakit ngayon lang? Pinalayas ko na siya at sinabi ko sa kanya na huwag na niya kaming guluhin pa sa buhay namin. Pero siya pa rin ang tunay na ina ng mga bata. Kung gusto niya talagang makita ang mga anak niya, hayaan mo na siyang makita sila. Hoy, sabi ko nga, bakit parang hindi ka man lang nag-iisip? Paano kung kunin na naman niya ang mga bata? Hindi naman ganong klase si Niyan at Sui. At oo naman, tiyak nakakampi ka sa akin, hindi ba? Kung ganoon, siya ay bahagi na ng nakaraan at tayo naman ang kasalukuyan. Mahal, anong plano sa weekend? Sa weekend, kailangan kong tapusin ang design. Mahigpit ang proyekto. Pero sa katapusan ng linggo, sinabi ng mga bata na gusto raw nilang. Sa weekend kami na ni Papa. Mama, galingan mo makuha ang 300K. Ha? Ano yan? Sui, hindi ba't gusto niyong samahan namin kayo ni Mama sa bagong event sa kindergarten? Tinanggihan ko pa nga ang proyekto para lang diyan. Nagsisikap si Mama para sa atin. Suportahan natin siya. Huwag ka nang guluhin. Kung kikita si Mama ng 300K, ako 100M. Pero sa amin naman mapupunta ang pera. Kanino ba kami? Ano ba apelyido mo?
Ang galing ng Kids Kindergarten. May family spring outing. Oo, gusto ko rin doon ng mga bata pero di sila pumasa. Keith Kindergarten, yan po ba yung eksklusibong pribadong kindergarten? Manager, nag-file na po ako ng leave ngayong hapon, hindi po ba? Sabi ni Xiao Xue, lalo siyang mahihinis. Mauna na ako! Uy, teka lang, anong ginagawa mo? Ito ba ang gusto mong inumin ang kulay rosas? Sige, heto na para sa'yo. Si Chan, nilalamig ako. Kung nilalamig ka, isuot mo tong jacket. Hindi ako heater. Daddy, sabi niya bibisitahin tayo. Sabi ni Fu, dapat kang maging matatag. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Hindi ito pwedeng malaman ni Mami. Papatayin niya ako. Sana nandito si Mami para matikman niya ang mga prutas na personal mong itinanim. Pwede naman nating dalhin ang mga prutas kay Mami para matikman niya. Ay, nandito ka na. Hindi ka nagsabi. Nakita kita, kaya di na ako lumapit. Mahirap din sa'yo na dalawin sila. Sinabi ng ama nila na samahan ko raw ang mga bata, kaya di ko nasabi sa'yo, huwag mong sisihin si Chan. Kung gusto mong makasama ang mga bata, sabihin mo lang, hindi kita pipigilan. Gusto mo bang sirain ang relasyon namin? O mas magaling pa dyan, masyadong halata ang kasinungalingan mo. Sige, magsasabi na ako ng diretso. Akin ang mga anak ko at babawiin ko rin ang asawa ko. Kung kusa kang aalis, pwede kong pag-isipang bigyan ka ng malaking halaga para hindi ka na maghirap kasama si Hudaye. May iba kang motibo sa pakikipag-ugnayan mo sa akin para sa proyekto. May motibo, pero ang proyekto ay para sa susunod na henerasyon. Tsaka, ibenta mo ang design rights dahil dito. Susukuan mo ba ang career mo para sa pamilya? Gusto ko pareho, at hindi ka naman kuripot. Aba, tingnan mo nga naman. Ang bilis mo talagang kumilos. 3 araw na lang pala bago ang kasal. Sigurado ka bang hindi ka na talaga magbabago ng isip at tuluyang tatalikuran ng lahat? Ayon sa kontrata, 3 beses din ang nakapagbago. Huwag mo akong dambalain sa weekend. Isasama ko ang mga bata sa parke. Nagkataon, nangako ako kina Nian at Sri Sri sa Family Day na dadalhin ko sila sa Dinuni Amusement Park ngayong weekend. Sa tingin mo, mas gusto ba nilang sumama sa'yo sa lumang parke para kumain ng murang burger? O sa akin para mag-VIP at kumain ng Michelin-starred meal? Gusto mong suhulan ang mga anak ko? Tigilan mo na yan. Hindi sila madaling mabili ng matatamis na salita. Ang Michelin-starred meal sa Dinini Amusement Park o ang amusement park na may super parenting class? Alin ang pipiliin mo? Aba, syempre, ang Dinini at ang Michelin-starred meal. Kailangan pa ba nating isipin yon? Wala na, inagaw na niya ang mga anak ko. Ano na lang ang magagawa ko ngayon? Nag-aalala ka bang agawin niya ang mga anak mo o agawin niya ang asawa mo? Siyempre, ang mga bata. Sa bandang huli, siya ang kanilang totoong ina. Kung talagang gusto niyang makipagkasundo sa mga bata, paano ko siya mapipigilan? Tungkol naman sa lalaking iyon, bahala na siya kung kanino niya gusto. I-block mo na siya. Tama yan. Hindi niya alam ang plano mong pag-ampon. Kailan mo siya hihiwalayan? Ang mga kaibigan mo'y maghahanap ng 10 lalaki para sa'yo. Ikaw talaga ang pinakamagaling sa lahat, kaibigan. Mr. Huo, hinihintay ka ni Mr. Wang sa conference. Ang weird din makita post ni Andran. Nakikita mo ba? Oo, nakikita ko. Nag-post pa nga si ma'am kahapon ng hapon. Naku, baka naman na-block ka na niya. Hindi mo na tuloy makita ang mga posts niya. Paano nangyari yan? Hindi yan posible. Magkababata kami. Na-block. Si Mr. Wang ng Ida, sino ba yon? Huwag kang kung ano-ano ang pinagsasabi mo. Tungkol saan ba ang pinag-uusapan niya?
Si Chuan, pwede ba tayong mag-usap? Wala nang pag-uusapan. Kailangan mo bang maging ganyan kalamig sa akin? Matagal tayong magkasama at binigyan pa kita ng 2 anak? Salamat sa pagluwal kina Nian at Sui Sui, pero hindi mo sila mahal. Alam mong pinakasalan kita dahil lang sa mga bata, kaya ano pa? Sinong ina ang hindi magmamahal sa sarili niyang anak? Dinala ko sila sa sinapupunan ko ng 10 buwan, hindi mabilang ang pagsusuka ko, at hindi ako nakatulog ng mahimbing. Hindi ako umalis kahit saan dahil takot akong makasama sila. Noong ipinanganak ko sila, sinabi ng doktor na mas mabuting huwag muna. 2 beses akong dumanas ng matinding sakit. 2 beses na, tinalikuran ko ang magandang karera para lang sa kanila. Araw-araw akong nagpakahirap para lang maalagaan sila. Pero ang lahat ng iyon, hindi mo man lang nalalaman. Ang pinapahalagahan mo lang ay ang aking. Yung 1 beses na iyon, sabihin mo sa akin, tungkol saan ang 1 beses na iyon? Sa totoo lang, buong puso kong nais bumawi kina Nian at Sui Sui sa mga lumipas na taon na hindi ko sila kapiling. Ngayong Sabado ang aking kaarawan at ang tanging hinahangad ko ay makapiling ko ang aking mga anak. Pusi-chan, pwede mo bang pagbigyan ng aking hiling? Pakiusap naman, payagan mo sana akong makasama ang mga anak ko sa aking kaarawan ngayong Sabado? Mahal, bakit mo ako binok sa WeChat? Hindi sinasadya. Kung kayo'y i-unblock mo ako. Tingnan natin. Ano? May plano kayo ni Nian at Sui Sui sa weekend? Oo, sa katapusan ng linggo, uuwi ako sa probinsya kasama sina Nian at Sui Sui. Namimiss na sila ng mga matatanda, di ba? Nian, Sui Sui. Kailan yan mangyari? Bakit di mo sinabi? Bibili ako ng bitamina para sa matatanda. Wag na. Umuwi sila para bumalik sa probinsya, makilala ang mga ninuno at maisama sa talaan. Makaluma pa sa amin, kaya hindi ka pwedeng sumama. Baka mag-isip ka, kaya hindi ko na sinabi sa'yo. Sige. Anong iniisip mo? Wala naman. Nakita ko kasing masyadong magulo ang bahay, kaya naglinis lang ako. Sige, babalik na ako sa aking kwarto. Sige, pakuha na lang ako mamaya, ha? Ang Little Mermaid ay unti-unting natunaw sa unang sinag ng araw. Nang mag-umaga, hindi na mahanap ng prinsipe ang Little Mermaid. Sa halip ay isang magandang bula na lang ang nakita niya sa mga alon. Narinig mo na ang kwento, kaya pwede ka nang matulog. Daddy, kailan hindi masyadong masaya si Mami? Nalaman na kaya niyang pinaglalaroan natin siya. Sa tingin ko, ang birthday mo, Mami, ay tuwing kailangan mong magpahinga at alagaan. Saan mo naman nakuha yan? Sa susunod, mag-ingat ka. Bilisan mo, gawan mo si Mami ng ginger tea at hilutin ang tiyanyak para mawala ang sakit. Sa pagkakaalam ko, ang inyong nanay ay tuwing ika-15 hanggang ika-20 ng bawat buwan. Malayo pa yan, kaya't magmadali na kayong matulog. Sige na. Manong sundan po yan. Sige po, ingat po kayo, Binibini. Binibini, hindi po ito isang hotel. Baka mali po ang inyong nasundan o kaya ay naliligaw kayo ng sinasakyan, hindi ba? Oo, talagang mali ang taong nasundan ko. Ma'am, huwag kang malungkot. Marami pang lalaking mabuti sa mundo. Humanap ka ulit. At sa totoo lang, ako rin ay walang asawa. Tama ang sinabi mo. Sis, sinabi mo dati na may male model. Hanapin mo na siya para sa akin. Gusto kong magpakasasa at magpakaligaya ng husto ngayong gabi. Ang saya ngayon, mag-add ka sa WeChat. Hanapin mo ulit ako. Masisiyahan ka. Inaaway mo ang mami ko. Wala akong pakialam dyan. Sabi niya, single siya. Mrs. Wu, nakalimutan mo na bang kasal ka na? Sige na. Nala, Pwede bang i-reimburse ang pamasahe ko? umalis ka. Sige. What? Hello?
Ang lasing daw, naninigas ang kasukasuan, at kapag itinaas mo ang braso, hindi ito bababa. Bakit ang dali mong maniwala sa kanila? Oo naman, ang lahat ng inyong sinasabi ay aking pinaniniwalaan. Siyempre, madali akong maloko. Tulad ng sinabi ninyo na babalik kayo sa inyong mga lolo't lola noong nakaraang weekend, pinaniwalaan ko iyon, hindi ba? Alam mo na pala, hayaan mong magpaliwanag ako. Hindi nyo naman kailangang magsinungaling ng harap-harapan. Sinabi ko na hindi ako tutol na bisitahin nyo siya dahil alam kong palagi kayong kakampi sa akin at hindi niya kayo maaagaw. Pero bakit kailangan nyo pa akong lukuhin? Ma, di kami sa esports bar. Kumuha lang kami manika para sa'yo. Bago mo ako i-block, nag-post ka na gusto mo ng isang little black, di ba? Ilang beses naming sinubukang kunin yun sa Catch a Doll machine bago namin nakuha. Kuha namin to ng kapatid ko. Sumisimbolo to na laging magkasama sina Papa at Mama na tayong apat ay di magkakahiwalay. Mama, di kami ang may kasalanan. Siya ang laging lumalapit. Kanina, sinabi niya sa amin. Sinong sasama kay Mama sa Dinini? May Michelin-starred meals din ako. Mayroon na kaming nakaayos na mga plano para sa araw na ito, kaya hindi mo na kami dapat pang sundan. Naku, magpaalam na kayo. Gusto kong mag-catch a doll kasama si Mama. Ayaw kong sumama sa Dinini at ayaw ko ng Michelin-starred meal. Umalis kami nang hindi na siya kinausap. Ngunit siya pa rin ang inyong tunay na ina. Sabi niya, siya raw nagsilang sa amin. Pero noong wala si Papa, di siya mumingiti, di kami niyayakap, di rin pinabasahan ng kwento. Ikaw, di mo kami isinilang pero mumingiti ka, niyayakap kami, binabasahan pa ng kwento. Sana ikaw na lang ang aming ina, Mama. Shh! Bagaman hindi ako ang inyong tunay na ina na nagbigay buhay sa inyo, pangako ko na mamahalin ko kayo na parang sarili kong mga anak. Pinalamig na pear soup, bagong luto. Mahal, hindi dugo ang batayan ng pamilya, kundi pagmamahal. Mahal ko, alam kong madalas kitang napagagalit, kaya naman. May regalo ako. Ikaw na naman, gumastos ka na naman, di ba? Hindi ko binili yan. Sa isang tianggi ko lang to nabili at napakamura, 10 piso lang. Ang ganda naman nitong regalong ito. Napakaganda ng pagkakagawa nito. Sinungaling ka. Seryoso ako, ang ganda mo talaga. Hindi ako ang tinutukoy ko. Kwintas, di ito mahal. Hay, hindi rin naman yung kwintas. Nagsinungaling ka na pupunta ka kina lolo at lola, pero nagpunta ka pala para mag-catch a doll. Ginawa ko yun para sorpresahin ka, di ba? Ayoko talaga ng ganitong klase ng mga sorpresa. Ang pinaka-kinasusuklaman ko sa lahat ay ang pandaraya, huwa si Chan. Hindi ko kailangan ng bulaklak, diamond necklace, o anumang matamis na salita. Ang tanging nais ko ay isang tapat at totoong pagsasama sa kasal. Kung magtatangka ka pa muling lukuhin ako, hihiwalayan kita. Andran, pwede ka bang pumunta sa Chanyu Building mamayang gabi? May importante akong gustong sabihin sa'yo. Ha? Sige, pupunta ako mamaya sa Chanyu Building. Bakit ka nandito? Grabe ang pagiging galante niya. Nagbigay ng milyon-milyong kwintas. Ane? Ito ang Austrian Royal Diamond Necklace na kasubasta lang sa Christie's. Nagkakahalaga ng 20 milyon.
Ako na ang mag-aalam niyan. Huwag ka nang mag-abala. Paano mo siya tatanungin kung hindi mo man lang alam ang pangalan niya? Tsaka, hindi ho Dayong ang pangalan niya, kundi ho si Chan. Si Ho si Chan. Si Ho si Chan ay low-key, hindi nagpapa-interview kaya marami ang di nakakakilala sa kanya. Di ko inakala na pati sa'yo, asawa niya, ay naglihim siya. At sina Nian at Sui Sui, alam nila kung sino ang tatay nila pero hindi nila sinabi sa akin. Napakabait mo sa kanila pero pinagdudahan ka pa rin nila. Siya ba yun? Siya ba yung nagsumbong na nagnakaw ako ng disenyo at sumira sa aking career sa pagde-design? Tungkol sa bagay na yan, noong bagong kasal pa lamang kami, ginawa niya yun para pasayahin lang ako at hindi niya inasahan na madadamay ka sa sitwasyong ito. Anran, ang totoo, hindi ho Dayong ang pangalan ko. Ako si Ho si Chan, ang presidente ng Ho Group. Sa simula, nag-iingat ako sa iyo dahil minsang nakidnap ang mga bata, kaya kinailangan kong maging maingat. Ngunit sa paglipas ng panahon, natuklasan kong hindi ka ganong uri ng tao, matatag ka at positibo. Ang galing mo sa mga bata, Anran. Sa totoo lang, nahulog na ang loob ko sa'yo nang hindi ko namamalayan. Matagal ko na talagang gustong magtapat sa'yo. Pero dahil sinabi mong hindi mo gusto si Ho si Chan, natakot ako. Natakot akong baka tuluyan mo akong iwanan at hindi mo ako tanggapin sa buhay mo. Anran, pakiusap, maaari mo ba akong bigyan ulit ng isa pang pagkakataon? Anran, narito ka. Maupo ka, pakiusap. Pinapunta kita rito sapagkat may gusto akong sabihin sa iyo na... Hiwalay tayo. Bakit? Bakit? Ako pa ba ang tatanungin mo kung bakit? Ho si Chan Ginong Ho. Siya ang dahilan ng lahat ng ito. Anran, ako... 6 hanggang 7,000 lang ang sweldo mo kada buwan. Bodyguard ka ng CEO. Walang sasakyan o sariling bahay. Ang nanay mo ay isang katulong at ang tatay mo naman ay isang kusinero. Ho si Chan, napakalaki ng nilikha mong kasinungalingan. Sobra ka bang natatakot na lukuhin ka para sa iyong pera? Anran, hindi... Hindi ninyo ako itinuring na kasati ng pamilya at pawang kasinungalingan lamang ang lahat ng inyong sinabi sa akin. Hindi ka namin niloko. Tunay kang itinuring na ina ni na Sui Sui at ni Anyan. At mahal na mahal kita. Gusto talaga kitang pakiusap, bride. Ako? Para lang mapasaya mo ang asawa mo, basta-basta mo na lang sinira ang reputasyon ko, pati na ang pangarap kong makilala sa mundo ng design, at sasabihin mo pang mahal mo ako? Ito, tungkol dito, wala talaga akong alam, sumusumpa ako. Paano ako maniniwala sa'yo gayong lahat ng tungkol sa'yo ay kasinungalingan? Tama nga ang iyong iniisip. Nilapitan kita para lang sa iyong pera. Ihanda mo na ang lahat ng mga kaukulang papel para sa paghihiwalay natin. Maghiwalay na tayo. Anran, ang aking mahal na asawa. Anran! Mapapasayo ang ari-arian, pero di ako makikipagdiborsyo. Wala akong pakialam. 6 na buwan lang tayong hiwalay. Pwede na akong mag-file ng diborsyo. Handa na ang aking mga gamit. Madilim sa labas, masyadong delikado sa'yo mag-isa. Hindi kita hahayaang umalis. Sinong nagsabing ako ang aalis? Ito ang mga gamit mo. Mommy, patawarin mo na si Daddy. Alam niyang nagkamali. Ayaw naming mawalay kay Daddy. Kung ganon sumama na kayo sa kanya. Mommy, pero kung talagang gusto mo nang makipagdiborsyo, paalisin mo na rin kami. Kung ayaw mo na kay Daddy, ayaw mo na rin ba sa aming mga anak? Yan. Sui-sui? Di ba gusto niyong sumama sa daddy niyo? Bakit ayaw niyo na? Gusto namin kay Mommy. Sasama kami sa'yo. Ang tahanan ay kung nasaan si Mommy kahit wala si Daddy. Yan! Sui-sui. Sige na, tulog na. May pasok pa kayo bukas. Kung ganon, dapat na rin ba akong umalis? Hello, pulis po ba? May estranghero po sa bahay namin na ayaw umalis. Pakisundo niyo na po siya. Yan! Sige na, tara na, matulog na tayo. Mommy, ang pangit ng pangalan ko ngayon. Apelido mo na lang, Anyan. Okay?
Tapos, answi-swi siya. Sige, anyan yan ang swiswi. Kukwentuhan ko kayo. Ito ay kwento ng isang nanay na mag-isa lang nagtataguyod ng kanyang 2 anak. Okay ba? Matulog na kayo. Dayong, Mahal, ikaw. Ikaw yan. anong silbi ng pagiging kasambahay? Hindi mo ba kayang ligawan si Anran, ang pinakamalaki sa Shencheng? Walang silbi. Ayaw niya akong makita at tawag. Sinabi ko na sa'yo, huwag kang magsinungaling. Kita mo na. Huwag kang magsalita ng masama rito. Bilisan mo, tanggalin mo na iyang apron mo at mag-ayos ka ng maayos. Narinig ko na mayroon palang charity auction sa paaralan ni Anran ngayon. Kung pupunta ka, baka maabutan mo pa. Kung sakaling pumunta ako, pipirmahan ko lang ang mga papeles para sa diborsyo. Kaya ayoko. Aray. Anran, ang lakas ng loob mong pumunta rito? Di ba pinaalis ka sa eskwelahan? Bakit hindi ako makakapunta? Ang admission mo noon ay binayaran lang, di ba? Bagsak ka sa lahat ng exams. Kung hindi lang nag-donate ang iyong ama ng gusali sa eskwelahan, marahil ay hindi ka pa nagtapos hanggang ngayon. Sino ba ang di nakakaalam sa plagiarism mo? Nandito ka lang para makisawsaw, no? Huwag kang mangarap, hindi ako nangopya. Ang malinis ay mananatiling malinis. Ikaw, sa iyong thesis sa ika-4 na taon, kinopya mo lang ang isang bahagi mula kay Wanding at isa pa mula kay Majin. Sa tingin ko, ang pangalan mo lang ang orihinal dyan. Talagang matigas ang ulo mo. Tignan natin kung may magbid sa disenyo mong basura at kung gaano ka pakayabang. Miss Anne, hindi ko inaasahan na dumalo ka rin pala rito. Narinig ko na magdidiborsyo ka na. Tama, ang mga bagay na hindi ko na kailangan. Ayos lang kung ipapasa ko na sa'yo at iyong pakikinabangan. Inaanyayahan po natin ang lahat ng mga taga-disenyo na lumahok sa subasta ng Kawanggawa na umakyat sa entablado. Ang una po nating ipinagbibili ngayong araw ay ang disenyo bilang 3, na kasalukuyang ipinapakita sa inyong mga pad. Malaya na po kayong magsimula sa pagdibid, 200,000, 300,000. 500,000, 800,000. Congratulations sa Dinoo sa pagkapanalo ng number 3 sa halagang 800,000. Ito ay gawa ng designer na si Ching Ching. Ang susunod na isusubasta ay ang number 7 mula kay Anran. Iyan ang napapala ng mga nangongopya. Anran, bumaba ka na lang diyan. Huwag mo nang ipahiya ang sarili mo. Wala na po bang ibang gustong magbid? Mukhang hindi po ba mabebenta ang piyesang ito ngayon? 1,000,000. Mr. Huo, bakit siya nandito? 100,000,000, una. 100,000,000, ikalawa. 100,000,000, ikatlo. Congratulations, Mr. Huo, sa pagkapanalo sa number 7. At congratulations din sa iyo, Anran. Ang gawa mo ang nabenta sa pinakamataas na halaga ngayon. Mr. Huo, bakit niyo po ginastusan ng malaki ang piyesang ito? Binili ko ang perpektong obrang ito sa halagang 100,000,000 dahil si Anran ang pinakamahusay na fashion designer para sa akin. Mr. Huo, kinopya niya ang gawa ng inyong asawa. Ang issue ng plagiarism ay lubos na walang batayan. Ito ay isang malaking pagkakamali sa bahagi ng Huo Corporation. Dahil dito, taos-puso akong humihingi ng paumanhin kay Miss Anran para sa mga di makatarungang akusasyon na kanyang tiniis sa loob ng maraming taon. Dagdag pa rito ang Huo Corporation ay patuloy na susuportahan ang mga disenyo at likha ni Binibining Anran. Magkakaloob din kami ng 100,000,000 upang magtatag ng isang scholarship fund para masuportahan ang paglinang ng mas maraming mahuhusay na taga-disenyo sa paaralan. Ang tungkol naman sa kaso ng plagiarism, iimbestigahan ko ito mula simula hanggang katapusan. Para mabatid ang buong katotohanan, o aking asawa, hindi ba't napakahusay ng ipinakitang pagganap ng iyong kabiyak kanina? Ngayon, tiyak na lubos kang mahihirapan na makakuha ng diborsyo mula sa akin. Masyado kayatang mayabang, hindi ba? Akala mo ang galing mo na. Naisip mo ba na kung dahil sa'yo, pagkalipas ng 5 taon mula ngayon, hindi ako nakatayo sa subasta ng buong puso, naghihintay na may magliligtas sa akin? Tama, gusto ko si Ho Dayong, pero ikaw si Ho Si Chan. Andyan. Bikawan diyan ko! Teka, bakit ka ba ayaw makinig? Wala kang pakialam. Ano ba ang ginagawa mo? Ibaba mo ako, ang sabi ni Ho Si Chan. Taklo!
Bitawan mo ako. Kung di ka bibitaw, idedemanda kita sa pagiging bastos. Tingnan mo, marami akong paraan para patahimikin ka. Hoy, ano? Huwag kang gumalaw sa iyong kinatatayuan kahit sandali. Mamaya, kumuha ka ng yelo doon. Maliit na sugat lang. Walang yelo. Kung ganun, ako na mismo ang bibili para sa'yo. Wala akong yelo, kaya ako na lang ang pinalamig ko. Sinabi mong si Hodayong ang gusto mo at ayaw mo kay Hosi-chan. Kung ganoon, handa akong maging si Hodayong, isang tagabantay. Sa sweldo na 7 hanggang 8,000 sa isang buwan, sa inuupahan nating bahay, magiging masinop tayo at pamamahalaan ng mabuti ang ating buhay magkasama. At ibibigay natin ang pinakamasarap na bahagi sa ating mga anak at magdadagdag ka ng karne sa pansit ko. Bibili ako ng mga bulaklak at regalo para sa iyo, ngunit papagalitan mo ako dahil sa labis na paggastos. Magkakaroon tayo ng pagtatalo, subalit ang ating mga anak ay papanig sa iyo habang ikaw ay naglalaba. Andran, hindi ko talaga maisip ang buhay na wala ka. Hindi ba't pwede tayong maging magkasama muli? Huwag tayong magdiborsyo. Pangako, ako ang iyong magiging Hodayong. Gagawin ko, sigurado ako. Hindi ba? Maging ang langit ay hindi na yata tayo bibigyan ng isa pang pagkakataon. Sa aking palagay, mukhang nasira na naman ang bumbilya, kaya kailangan na itong palitan. Andran, papalitan ko ang bumbilya. Sige, wag na. Hindi mo ba talaga ako kayang bigyan ng isa pang pagkakataon? Hindi mo ba ako bibigyan ng pagkakataon, Andran? Tama ka. Kuya, anong problema? Hindi, magiging api ka na. Andran, ito ang regalo namin sa'yo sa unang pagkikita. Mahalaga yan. Di ko matatanggap. Natanggapin mo na, regalo yan ni na mama at papa. Tulad ng paglilinlang ko, di sila naniwala sa akin. Si Hosi-chan namin, hindi maganda ang sitwasyon niya, hiwalay sa asawa, at punong-puno pa ng masasamang ugali. Kaya, maliban sa pera, wala na siyang ibang maipagmamalaki at maiaalok. Noon, nagkunwari siyang mahirap, kaya nagparehistro lang kayo at hindi kayo ikinasal. Talagang naagrabyado ka. Ngayon, nagdesisyon kaming bigyan kayo ng maringgal na kasal. Oo, kaya tingnan mo kung kailan ka libre para makilala namin ang mga balae ko. Matagal ko na silang itinakwil. Hindi ko na sila kilala. Naku, Huwag kang mag-alala, anak. Simula ngayon, kami na ang iyong magiging tunay na mga magulang. Hehe, inay, inay. ayan ha. Ayon sa ulap, ikakasal sina Hosi-chan, pinakamayaman sa Jiangcheng, at ginang Anran sa Tianyue Grand Hotel ngayong buwan. Bakit ang ganda ng buhay mo matapos mong sirain ang pamilya namin? Huwag kang umasang magiging masaya ka. Ang inihandang kasal ng siglo ni Mr. Huo ay sobrang romantiko. Mrs. Ann, ikaw ang pinakamaganda at pinakamasaya sa buong Jiangcheng ngayon. Salamat. Naku, nandyan na si Mami. Mami, naku, napakaganda mo talaga. Mami, umuwi ka na at samahan mo si Daddy. Huwag kang magsasalita niyan yan. Mahalaga ang araw na ito sa amin.
mayroong isang bagay na nais kong sabihin sa inyong lahat. Si Anran, mahal na Anran. Mami, sweet, tara maglaro tayo sa loob. Anong ginagawa mo rito? Hindi kita inimbita, umalis ka. Maging magalang ka sa akin, may hawak akong alas laban sa'yo. Kung ayaw mong malaman ni Mr. Huo ang gulo ng pamilya natin, magbigay ka ng 30 milyon. Hindi ba't pinaglaho ko na kayong buong pamilya sa Jiangcheng? Kulang pa ang parusa. Anran! Mr. Huo, para sa'yo to. Si Anran, 5 taon na ang nakalipas, ay dinroga at nabuntis ng 2 mong anak sa labas. Kung hindi ka naniniwala, may video ako bilang ebidensya. Tama. 5 taon na ang nakalipas, naging biktima ako ng human trafficking. Pagkapanganak pa lang sa kanila, ay kinuha na sila at ipinagbili. Kung malaking issue iyon para sa'yo. Ano? Saan nangyari yan? Julio 7, Hilton, malinaw kuha ko rito. Ipakita. Ang babaeng ito, napulot ko lang. Huwag mo siyang pakasulan. Ikaw pala yan! Ikaw nga talaga! Paano kung sabihin ko sa'yo na ako ang lalaking tinutukoy mo? Imposible! Hindi ka pa ba aalis dito ngayon? Anran, 5 taon na ang nakalipas, dinroga rin ako at may nangyari sa isang babae. Kung siya yon, ikaw pala. Ako yon. Ang mga anak ko yun. Si Ching Ching ba ang nagnakaw sa iyong mga anak? Ikaw ang kanilang tunay na ina. Mommy, ang galing. Katulad mo, ako rin ay hindi makapaniwala sa mga nangyayari. Talagang nakakagulat at hindi ko inaasahan ang mga kaganapang ito. Inay, ikaw pala ang aking tunay na ina. Hindi ako makapaniwala. Sa wakas, nakita ko kayo. Ngayon, buo na ulit pamilya natin. Mga ginigiliw na panauhin, salubungin natin ang ating magandang nobya. Naku, lagot na. Naku, nasaan na kaya ang singsing ko? Pwede ko pang hiramin magandang ate. Ang cute naman! Ilang taon ka na? Huwag kang magulo, Hu Jingjing. Akin na ang singsing. Wala. Hu Jingjing, di kita sasaktan. May 1 taon ka. Hoy, Hudada, anong klaseng ugali yan?